evening, everyone. Today is a good morning, everyone. Today is my 68th day of improving my public speaking skills. Kanda wala ko kagina or kagapon sang gabi wala ako ka video. Kay throughout sang time nga natulog ako, which is 8:30. Wala na ako nabugtawan, and by the time nga nakabugtaw ko, mga alas 4 na. And sang time nga na-realize ko nga wala gali ko ka-video, I realize nga nagiging inconsistent na ko, kag gina-enable ko man na, gina-normalize ko man ina pala, to the point nga wala ko masyado nagigilty if ever nga hindi ko wala ako nagiging consistent. And it was a big challenge man, kay naman amo na akong ginainubra. I'm not keeping my word, kag na una ko ang temptation, although hindi ko man mabasol akong kagalingon if ever nga pag-abot ko wala, medyo gusto ko na lang magtulog, pero amo na hindi makuha mo sinisad to, pero naman subong naman nagmuni mo na bala akong ginapanumdum. And even though it's very late, I've decided mangyapon nga mag-video. It is because it's better to be late than never mag-obra. Amo na lang nga words ang ako niya ginatatak. That's why I'm continuing. I'm being consistent. And supposed to be wala kami klase subong, kay may mass and also on sick leave ang among teacher for the morning class. But then we have this event, or to say seminar, sa The Ledger na kon nga organization, and I needed to attend miski wala lang ko klase. Need ko magyapon magkadto sa eskwelahan, kay nagtugon ako nga daan kagapon. Nagtugon ako kagapon nga dapat nga subong ako sa day 3 makadto, kay kagapon matengin man ko, but then there's a celebration sa kon nga friend. Hindi ko sa matawag nga friend, colleague. Hindi ko sa matawag nga friend colleague akon siya. Hindi ko lang i-emphasize, pero daw may mga personal dabi ko nga nakikita nga it's not two-way around. I referred to him as a friend, but he referred to me as a classmate lang. And that's why I also don't want to ipilit bala ang kind of friendship that I thought we had. Kay syempre nga daan for the consecutive years naman kami nga off the night umpisa sang college, and he became one of my first circle of friends towards ang first year. That's why I refer to him as a friend. But then lately I've been realizing it's not two-way around. That's why I want to refer him as a colleague together with his another best friend man colleague. Pero ang sa kuya friend, or to say isa lang guro or duwa, I can refer to her nga best friend, kay we are close, and also I do things to her nga wala ko masyadong ginaobra sa iban nga outside people. It's just exclusively for my best friends. That's why I wanted to refer to her as a best friend. Sa kon colleague, sa simple celebration. Wow, simple celebration. Kay nag-order nga daniya papasang isa ka bilog bala nga spaghetti kag bihon. Wala na ko kadala bihon. Nag-take out ko kasi wala na ako kadala, kay hindi sa kaigo sa styro nga gimbutangan ko. Pero man na nag-celebrate, and hindi ko tani magupod sa ila. But then ang akong best friend daw masunggod sa, kay naman wala hindi ko magupod, kay kompleto dapat kami nga pito man lang nga daan kami. Dapat kompleto kami dito nga pito.
para mag-celebrate sa amo na siya nga do late birthday celebration bala para sa birthday. Yung moto, that's why I decided na lang hiditch atong seminar nga supposed to be atinan ko. Kag, nagkadto sa ila. Wala mo ako na ginulsol kay it was a very good experience man. Nagsangyop kami pero itong litos wala, gintry ko, hindi ko ya kaya, dumsuka ko ya. Amo na nga, gamay lang to ako nakaon. Actually, gamay lang to amo nakaon. Dumudamo pagkaon, pero gamay lang mo nakaon. Kay nanoto mo pinangluto, pero wala mo yan mo na ubos. Wala ganyan ako katilaw masyado sa ito sa baboy nga naging ano to, naging butang bala sa sangyop niluto. May kukatilaw. Kay busog-busog na nga daan kami sa tungatay. Kag after ko nagkaon, wala na ko kabulig sa ilahimos. Nagtulog na lang ko diretso. Oh, di ba? Very good, kid. Wala na ko kabulig. Kaya ba ko matulog-tulog na ako gamay kay ambot gani ko ng tawag sa to. Inang nasubrang ka bala sa kabusugon. Tapos sa tulog ka. Ambot wala. Pagbugta ko, alas 5 na. Tapos ang time nga nagbugta ko, ila ko tiniktok video sila. Samtang tulog ko. Ako ilagay na din na skalan. Kaya may trend nga daan sa TikTok wherein nga kung sinong nauna bala nga magtulog nindo anuhan video-videoan ay amo na ila inobra dunot-dunot man ko sila pero masadya man that's why I honestly never regret man to choose them over sa seminar. Pero sa bang miski wala klase no choice na ko, I have to keep my word miski kaya ko mag-obra sang excuses nga para wala hindi ko to magkadto kay daw kasayang mga dan sa plite. Katuan ko lang para sa seminar miski wala man kami klase. Pero anyway, I have to keep my word. That's why even though gusto ko magtulog bilog adlaw, I have to go. I have to attend. That's what I'm going to do. I have to keep my word. Miski hindi perfect, miski hindi consistent or it's not what I expected to be. I have to keep my word. As a person nga nag-practice ubong, ari na lang atong learnings kaya I want to keep it short. So, our learning subong, what we're going to discuss subong is how is being able to keep your words. As a person that are nga currently gina-practice ang amo nang klase nga mindset kag panggawi towards sa kon kagalingon kag para man sa iban nga tawong nakasurround sa akon, difficult siya, mabudlay siya, honestly. That's why tingala gali ko nga mga tao bala nga nag-promisa, maupos na bala sila magambal sang promisa. Tapos ang time nga obrahon na nila, way gali nila na tuman. Ano gali? Yung kay meaning sina they are not really keeping their words or they're not practicing how to keep their words. Kay sakon pa lang subong mabudlay siya. Kay one of the disadvantages that damo sang unforeseen circumstances wherein makaapekto dito sa promise nga imo nga ging obra. Kag amo na ako na experience adto pero hindi siya ilog gid subong nga miski may mga muna bala may mga unforeseen circumstances ginobra ko magyapon ka ano man ko gyapon ga show up para i-keep ang promise. Pero sa to, amo na ako na experience. Ako na lang ginobra sa to, wala ko na lang ginadayon dason. That's why I'm being inconsistent man towards sa mga promises. Kaupos lang sa akon mag-promise sa to. Pero minamit ako gani nga friend nga hindi niya bala gusto nga wala ginatuman kung ano mo ginwakal nga dapat kuno wala sa kon di ka magpromisa sa isa ka bagay nga hindi mo kaya obrahon do mo na bala. Syempre it takes it takes an impact man sa akon towards sa akon nga realization nga kung gaano kadako or gaano ka importante ang isa ka tinaga. That's why subong
I'm currently practicing to be much better than that, to be much better kumpara last year in regards sa pag-keep ng isa ka promise. That's why I'm working hard, and based on my experience, it was hindi sa maupos, it was not an easy path towards sa muna klase nga mindset if you're really determined to cultivate that kind of mindset. It's really difficult to keep your words because there's a lot of uncertain circumstances nga hindi mo kontrolado pero at the end of the day ara magyapon si mong decision if ever padayunon mo. That's why kung wala nag-keep ang isa ka tawo siya promises, dapat siya lang gyapon ang pasaulon mo, hindi ang sitwasyon. Kay may personal decision siya nga padayunon adto or pangitaan paagi adto para makip lang gid ang words nga iya gi-promise. Kay damo paagi actually. Garason lang kita pero if gusto tagid wala isa ka bagay, damo paagi. Pangitaan ta lang, hibaluon ta lang. Pero damo paagi kung gusto mo ang isa ka bagay, kung gusto mo gid bala himuon. Pero kung ikaw nga person, daw hindi mo man to gusto, syempre damo ginarason Amo ako na experience. Difficult siya pero that doesn't mean hindi kaya. Kaya man, kinanglan lang gid sang effort gid yang pinaka main effort, determinasyon kag consistency siya in a way nga miski gano bala kagamay ang imo gin promise towards sa isa ka bagay or towards sa ibang nga tawo or towards sa imo kagalingon, ginatupad mo, and that's how you maintain consistency in keeping your words. Kag actually important ina siya kay kung sa gamay pa lang nga bagay ginakip mo na ang imo nga tinaga, how much more sa dako amo na bala nga klase. So ibig sabihin kung sa gamay nga lang nga bagay kaya mo na nga himuon or kaya mo na i-keep yung words, sa mas dako nga bagay mas kaya mo pagyud na. That's all. And Micaela, maluoy ka, Diyos ko, kung napilaw ka, obrahan na lang temprano ang imo nga goal. Continue to be more consistent sa imo pag video. No matter how you feel or what situation you're in, always prioritize this goal. Kay you see the glimpse of the result and you know it's always gonna be worth it. It helps you a lot in many ways that you don't realize. Miski tag-isa feel mo do wala pulos, do gisayang ka lang oras. Kay what are you trying to improve? Do mo na wala. Do tag-isa questionable ang nagiging progress nimo, pero I just want you to know nga once nga ara ka na bala sa isa ka bagay wherein in ang situation bala nga wherein kinanglan mo na ni gamiton nga needs ang muni nga klase nga skills, dira mo makita nga worth it ang imo gina-cultivate, worth it ang effort miski may nakakita or wala may nakakita mo na. That's why be consistent. And that's all for today. You see the glimpse of the result and you know it's always gonna be worth it. Gatilaok ng manok kagangote, gatilaok man. And always finish what you start. That's all. Thank you.